May panibagong harassment na naman pala mga kababayan 2 days ago na ginawa yung mga Chinese dito po sa West Philippine Sea. Ito yung nireveal ngayon pa lang mga kababayan na Sabado ni Commodore J. Tariela. So tamang-tama mga kababayan kasi bukas in-announce na rin ng gobyerno ang joint patrol ng Amerika, Pilipinas, Japan at Australia. So talagang napapanahon mga kababayan itong aksyon na ginagawa ng Administrasyong Bongbong Marcos. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kasi while yung Chinese government mga kababayan nag-offer sila ding dialogue, gustong makipag-usap sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pero tama yung mga sinasabi natin na dapat wag patulan itong panduloko kasi habang gusto nilang makipag-dialogue sa atin, tuloy-tuloy man ang harassment. So ito yung balita ngayon, published by Inquirer. Kani-kanina pa lang mga kababayan, China Coast Guard harass Philippine ships anyo, sabi po ng PCG official, si Commodore Tariela. So ito yung image mga kababayan ng harassment na ginawa ng China April 4, 2 days ago po, April 4, 2024. Yan po, nakalagay sa picture. So sabi diyan, this photo was sourced from the post of PCG spokesperson Commodore J. Tariela on social media platform X on Saturday. Kani-kanina lang, Tariela wrote on X that the China Coast Guard has again harassed Philippine vessels in the West Philippine Sea on April 4. Talagang ginagago po tayo, mga kababayan, ng Chinese government. So wag po ninyong patulan na Mr. President. Sa bagay, talagang yun naman yung direksyon, mga kababayan, na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Stop muna po sa pagkikipag-usap sa China kasi po wala mang sincerity sa kanila. Niloloko lang po tayo. Ganyan ang ugali ng mga communist po. Sasabihin mag-usap tayo pero sinasaksak naman po tayo sa likod. Ganon sila ka-traidor. Kaya yung mga minions nila rito na mga Filipino, mga traidor din. Nagawang traidor rin po yung kapwa nila Filipino. Yung sariling bansa nila, trinaidor nila. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story nitong latest harassment na ginawa ng China sa atin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Set up na rin po yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas na mga kaso-kasoan.
pati sa mga pains po. Ito naman, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anyan, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga kwento. So, ito siya, mga kababayan, yung harassment. Chinese ships harass Filipino fishing boats in Rosal Reef. Sabi po ng PCG spokesman. 2 China Coast Guard ships have harassed Filipino fishing boats that were supporting a maritime operation by the Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR in the vicinity waters of Rosal Reef in the Kalayaan Island Group o sa Spratly Islands po. Kaya tama po yung gagawin bukas ng linggo, yung tinawag pong Cooperative Maritime Activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Diyan mismo sa West Philippine Sea, mga kababayan. O yan po, West Philippine Sea. So, dito mismo, dito na yung mga trupa ng China. Gusto nilang ubuso nito, mga kababayan. So, dito mismo, sa lugar na to, gagawin bukas yung Cooperative Maritime Activity. So, tingnan natin kung hindi sila magsipaglayas dyan, mga kababayan, at kaya pa nilang iharas yung ating mga vessels po. Kasi yung purpose ng maritime activity, based mga kababayan sa joint statement na pinalabas ng 4 na bansa, is to uphold the right to freedom of navigation in overflight and respect for maritime rights under the international law reflected in the UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Yun mismong desisyon, mga kababayan, na nagbibigay sa atin ng karapatan na i-exploit ang resources dito po sa West Philippine Sea, lalo na po yung exclusive economic zone po natin dito sa Ayungin. Pero going back dito sa balita ng harassment 2 days ago, sabi po ni Tariela, ni Commodore J. Tariela, the incident happened Thursday sa vicinity ng Rosal Reef, located within the West Philippine Sea. So yan yung nakuhang picture, mga kababayan, ng harassment. O yan yung Chinese Coast Guard. Ito yung ating mga vessels, maliliit lang po. Pati yung ating mga mangingisda, as usual po, na sumusuporta sa ating Philippine Coast Guard at saka sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hinaras po ng 2 Coast Guard ng China. They are on mission, mga kababayan, to drop floating aggregate devices doon sa lugar. Yung Chinese Coast Guard identified as 21551 and 21556. Yun din ang usual na sumasalubong sa ating resupply mission operations sa Ayungin Shoal. So sabi po ni Tariela, the Chinese Coast Guard vessels went as far as pretending to man their water cannons and threatening the Filipino fishermen, demonstrating China's unlawful behavior aimed at depriving the Filipinos of the rights to access the resources in the exclusive economic zone. Tariela condemned the actions of the Chinese Coast Guard, which he said stems from Beijing's greed in unfounded claim. This aggressive action stems from China's greed in unfounded claim that these waters belong to them based on their imaginary dash line. Buo nga man lang ng kanilang imahinasyon. Kasi nga po, mga kababayan, wala man kumikilala sa kanilang 10 dash line. Not even one sa mga bansa sa buong mundo ang kumikilala sa claim po ng China. Malinaw na hindi sa kanila, mga kababayan. Tingnan niya naman po ang China, ang layo-layo. China,
Ito yung South China Sea. Nandito na sila, mga kababayan, at dito gagawin yung maritime cooperative activity. Ang purpose, mga kababayan, is to demonstrate the collective commitment nitong mga bansa to strengthen regional and international cooperation in support of a free and open Indo-Pacific para siguruhin po yung freedom of navigation and overflight. So sabi dyan, our combined defense armed forces will conduct a maritime cooperative activity within the Philippine Exclusive Economic Zone. Bukas po yan. The maritime cooperative activity will be conducted by naval, maritime, and air forces units in a manner that is consistent with international law as well as domestic laws and rules of respective nations, and with due regard to the safety of navigation in the rights and interest of other states. So dito, mga kababayan, susubukin ng Allied Forces kung gaano kalakas ng angas ng China, kung kaya nila na panindigan yung kanilang claim, illegal claim, mga kababayan, dito sa West Philippine Sea. So siyempre, nakabantay ang buong mundo. Kaya nga in-announce siya jointly nitong mga bansa na involved dito po sa joint maritime activity. Lalo na po tayo, siyempre, closely monitoring. Ano ba yung gagawin ng China? Sasalubungin ba nila? Bobombahin ba nila ng water cannon? O gagamit na sila ng totoong kanyon para palayasin itong maritime and air units ng apat na mga bansa? Exciting niya, Mr. Maravillas. Siyempre, full coverage ito, mga kababayan, ng mainstream media, pati ng mga nasa social media. Tayo, monitoring lang, siyempre. Buti kung pairamin tayo ng jet ski ng Philippine Coast Guard. Para makapag-cover tayo ng live doon, mga kababayan. Di ba? So sabi dyan, it will also demonstrate professional interactions among naval, maritime, and air forces. Ultimately, the maritime cooperative activity will strengthen the interoperability of our defense armed forces, doctrines, tactics, techniques, and procedures. We stand with all nations, anya, in safeguarding the international order. Itong international order, mga kababayan, ang gustong baguhin ng China, gustong magsiga-siga po, pina-challenge yung puwersa ng Amerika. Ang akala niya, kaya na niya. So, matitesting natin ito bukas. So, masusubukan natin yung tapang. Kung totoo, mga kababayan, o lahat lang hangin. Parang yung mga maisog leaders ng Davao, na lahat man lang po hangin. Safeguarding the international order based on the rule of law. That is the foundation of a peaceful and stable Indo-Pacific region. Our four nations reaffirm the position regarding the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award as a final and legally binding decision on the parties to the dispute. O yan po, mga kababayan, ng statement nila Australian Deputy Prime Minister Richard Marles, Minister of Defense, Gibo Teodoro, Secretary of National Defense ng ating bansa, Minoru Kihara, Minister of Defense ng Japan, and Lloyd James Austin III, Defense Secretary ng Amerika. So ito yung simula, mga kababayan. And in the coming days and months, baka magkaroon na po ng permanent station tayo and regular patrolling po sa lugar hanggat sa umatras ang puwersa po ni Xi Jinping. Yan po ang pinaka-mission, pinaka-purpose po nito. Enforce the decision ng UNCLOS. Malinaw po sa statement. Specifically po ito para dito sa atin. Ito yung naging results ng mga pagpupulong efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ng ating Pangulo, importante niya, we push them back
At para ma-pushback natin, importante na nandyan yung superior force. Kasi yung kuha natin po, tayo binubuli rito, inferior yung ating puwersa as compared po sa China. They are now a superpower. But with America, Japan, Australia, at syempre tayo, nasa printera tayo po we have now a superior power kumpara sa China. Ganon po ang tamang strategy. So other than that mga kababayan, kasama sa efforts ng ating gobyerno, labanan po yung mga propaganda and fake news sa issue ng West Philippine Sea. Ayan po yung balita dito. Philippine combats fake news on West Philippine Sea spread by trolls. Tutuldo ka na po ang mga pagmamalabis ninyo na mga fake news peddlers. Sumusobra na kasi kayo po Wala kayong pagmamahal sa ating bayan. So sabi rito, aside from asserting the country's claim on the West Philippine Sea, the Philippine government is fighting against fake news and misinformation that have been spread by pro-Chinese trolls. Sabi po ni Commodore J. Tariela. The sad part, he added, was that some Filipinos participated in the spread of fake news. Alam na ninyo kung sino ang nasa likod nito, yung mga taga Pinta Kingdom. Ano ba? Sila po ang pugad ng mga fake news peddlers. So sabi ni Tariela, it really saddens me because I know for a fact that these trolls in social media, most of them are Filipinos. It is sad. The discussion on the West Philippine Sea is for the Philippines and these trolls are Filipinos. It means they are willing to receive money to counter our issue in the West Philippine Sea. And that is the saddest part because what we are talking here is our country. Saan tambak po na mga hudas? Ibininta po yung ating bansa. So, kumbinsido po ang mismong spokesman ng ating Philippine Coast Guard na ang rason kung bakit ganun sila, it is because of money flowing sa kanilang mga bulsa. Siyempre, ang funded nito galing sa Beijing. Saan pa man galing po? Ganon kakapal ng mga mukha ng mga taong yan. Willing sila na ipagkanulo ang ating bansa. Wala silang paki. Basta't busog na busog sila mga kababayan. So sabi ni Tariela, what really motivates them to do this? Probably financial gain. Obviously, somebody is paying them or funding them to carry out this misinformation and counter our factual narrative. Kaya wag po kayong nagpapaniwala dito sa mga DDS vloggers. Yung iba mga politiko, mga kababayan, balik-balik po sa China, sumasalok siguro po. Salok dito, salok no. Undersecretary Jose Torres Jr., Philippine Information Agency Director General, called these trolls traitors to their country. Mga traidor. I hope they will realize that they are traitors of their country. I hope they will realize that they are Filipinos. I hope they will realize that they will have to stand up for their country and for the future of the Filipinos and not for their personal interest, sabi po ni Torres. So, Tariela and Torres were in Cebu for a 3-day strategic communication workshop. Close to 20 information officers of PIA in the Visayas comprising of Western, Central, and Eastern Visayas gather to draw up plans and discuss strategies on how to fight misinformation or issues surrounding the WPS issues understandable to the grassroots level. So kailangan po na maintindihan ano ang importance nitong issue sa West Philippine Sea. Sabi nga ng mga analyst, hindi kasi siguro niya naintindihan ng ibang mga Filipino kung gaano kaimportante sa atin ang West Philippine Sea. Kung gaano kayaman ang West Philippine Sea. Na yung resources niya, mas malaki pa niya sa buong resources ng Pilipinas.
Yung gas deposit lang dyan po mga kababayan, fuel and gas deposit. Kaya nga masyadong desidido yung China. Trillion po. Yan po untapped natural gas. Approximately mga kababayan, 3.6 billion barrels of petroleum and other liquids and 40.3 trillion cubic feet of natural gas. Tapos itong mga traidor sa ating bansa, pinagkakanulo po tayo. Mas pabor sila sa China kaysa sa atin. So ito yung dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. So the National Task Force West Philippine Sea has partnered with the PIA on the workshop as part of their efforts to combat fake news spread by trolls. We believe, sabi po ni Tariela, that it is very important for the Philippine government to tap the Philippine Information Agency regional offices for us to amplify the messaging of the National Task Force West Philippine Sea in providing right information to the Filipino people. Tariela identified 3 fake news being spread online. Philippines' expose on China's illegal actions in the West Philippine Sea would lead to war. China has become aggressive because of the Philippines' deepening security activities with the United States. And that Philippines' action is dictated by US. Yung ang narrative po ng mga trolls na pinalalabas nila na itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nilalagay ng ating Pangulo ang Pilipinas at ang mga Filipino sa peligro. Yun mismo yung pinagsasabi ni Maudigs at ng mga minions niya. Ganon ang kanilang narrative. Naghahanap ng basag ulo. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos naghahanap ng basag ulo. Gustong makipaggira sa China. At sinasabi nila na kaya po tayo ay gumagalaw dito kasi pinaiiko tayo ng Amerika. Diktado tayo ng Amerika. May ganun po. Ginagawa niya ang Pilipinas na phone. Ang may away ay yung China at Amerika. At gagawin niya tayo rito na battlefield. Yon ang mga propaganda line ng mga hudas. Huwag kayong naniniwala po sa kanilang kwento. Yan po ang narrative ng Chinese government. Tinatakot po tayo. Pinaiikot po kayo. Torres described the fake news alarming because many people believe this, especially those living in far-flung areas. Tariela stressed that the Philippines is not the one escalating tension in the West Philippine Sea at it is just doing a routine resupply mission at the Ayungin Shoal. Pinalalabas po ng mga minions ng China rito. Tayo yung nanggugulo. Tayo yung nagpo-provoke sa China. Paano tayo mag-provoke na sila yung pumunta rito? Sila yung nagtayo ng mga dati wala man sila diyan. Sila yung nagtayo ng mga military bases. Sila yung pumasok sa ating EEC. Pagkatapos, tayo yung babaliktarin nila na tayo yung nanggugulo. Ang ibig bang sabihin, nanggugulo tayo sa ating sariling bakuran. Sila yung pumasok sa bakuran natin. Tapos sasabihin nila, tayo yung nanggugulo sa kanila. Yung mga mangmang, mga kababayan, napaniwala ng mga bayad na fake news peddlers, pinupunduan ng China. So Tariela asked the public to stand up and support the government which was standing for its sovereign rights over the West Philippine Sea. Huwag po tayong magpadala sa mga fake news or false narrative that West Philippine Sea does not concern the people in Mindanao and Visayas. Our West Philippine Sea fight is a fight for everyone. So sigurado mga kababayan, sa pagsisimula nitong maritime cooperative activity, yun na naman ang palalabasin ng mga minions po ni Xi Jinping ng kampo ni Maudigs na nilalagay sa peligro ang ating bansa sa pag-alaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng joint patrol and overflight dito sa West Philippine Sea. Tama pa?
Huwag po kayong pauoto, mga kababayan. Maling-mali po yan. Ang purpose po nito is to maintain regional peace. Kasi nga po may nanggugulo. Kailangan ng puwersa rito, superior force, para sawayin ang nanggugulo dito na walang iba po yung China. Ang China po ang nanggugulo rito. Itong mga puwersa ng Japan, Amerika, Australia at yung ating armed forces nandito para ipakita ang superior force and maintain peace. Madaling sabi, mga peacekeeping forces po ito. Parang yung ating mga polis. Pag may nakita silang manggugulo po, di ba yung the usual na ginagawa ng ating gobyerno, may guluan na dyan na pwedeng mangyari, papadala ka ng puwersa. It could be the armed forces or it could be the PNP or combined force. Ganun po. Yun ang mission, maintain peace. Sa mga rallies, di ba? Papadala ng baka niya magkagulo. Yung mga rally nitong mga anti-Marcos groups, ngayon po yung grupo ng fentanyl, sila may prayer rally. Pero ang ultimate objective po nila is to call for people power. So, kailangan bantayan ng pulis, mga kababayan. Buti yung plano nila doon sa Tagum City, malayo. Wala man po kasing mahikayat po dito sa Manila. Wala man silang mahikayat na maraming tao. At yung ginagamit nila po na personality, si Pacquiao, wanted na po ng batas. Inaanting na po. May mga operations na. Pero kahapon, si Bantag, may mga raids na doon sa pinagtataguan po ni Bantag. So, sabay-sabay na yan, mga kababayan. Si Bantag, pati si Pacquiao. Mga wanted persons na po. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.